Magandang araw mga kakayot. Nandito na naman po ang inyong kakayot Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para magatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at araw-araw na pangyayari ng isang OFW na sigurado po mapagkukunan po natin ang aral, lalo na po sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas na may planong mag-apply sa ibang bansa para magtrabaho, at sa mga kakayod natin na nandyan na sa Pilipinas na nag-apply na sa agency, umpisa nang mag-process para makapagtrabaho dito. Greetings muna tayo mga kakayod, magandang araw at maraming salamat po sa laging pagtangkilik, panonood at pagsunod sa ating vlog sa lahat ng OFW sa anong parte ng mundo, sa Middle East, dito sa Saudi, at lalong-lalo na po sa lahat ng mga probinsya sa Pilipinas. Mga kakayod, nandito na tayo sa bus na ating service ngayon. Dito tayo sa pinakalikurang bahagi. Paalam lang natin sa mga kakayod natin dyan sa Pilipinas na ang sitwasyon sa pagsakay ng bus bago tayo papasok sa ating trabaho, dapat 30 minutes bago umalis yung sasakyan natin, nandito na tayo sa loob, nagantay na lang sa driver para hindi tayo maiwan mga kakayod. Ang kadalasan pala na ginagamit dito na service, lalo na po dito sa Saudi Arabia, yung coaster, yung Toyota coaster, yung parang BB bus atin na aircon, tapos yung capacity niya nasa mga 30 to 35 packs para hindi po mainit, walang nakatayo, at lahat po komportable habang nasa biyahe papunta doon sa papasukan na trabaho. Ang mga kasama natin dito sa coaster mga kakayod, yung mga Nepalese, Indians, Bangladesh, Arabic people katulad ng Morocco at Egyptian, at yung driver natin na Sudanese. Ang sitwasyon dito sa loob ng coaster mga kakayod, medyo maingay kasi nagkukwentuhan sa kanilang local languages. Minsan masaya, minsan nag-aasaran. Pero pag nag-aasaran, wag lang natin sakyan mga kakayod kasi mapipikon lang tayo at posible pa magkaroon ng away. Mga kakayod, lalo na po dyan sa Pilipinas na nag-a-apply pa, huwag kayong masyadong late pag nandito na kayo sa ibang bansa, kasi may mga driver na ibang lahi na nang iiwan talaga pag na-late ka. At lagi kang mag-alarm, or kailangan mo talagang isipin na 30 minutes before bago alis yung bus, dapat nasa loob ka na para hindi ka maiwan mga kakayod. Dala mo na yung baon mo, lahat ng gamit sa bag mo, at saka yung mga importanteng gamit tulad ng wallet, cellphone, at saka shades kasi mainit dito mga kakayod habang nagbibiyahe ka. Mga kakayod, may mga possibility na minsan iba yung mga bus na ginagamit or coaster o di kaya van, kaya lagi mong isipin na alerto ka, nagtatanong ka sa mga kasama mo at tumitingin ka doon sa mga groups nyo para lagi kang updated kung ano man yung mga pagbabago na mangyayari sa anumang panahon. Mga kakayod, sa pagbibiyahe, kadalasan umaabot ng 1 oras yung pagtakbo ng coaster galing doon sa tinitirhan natin na accommodation papunta doon sa lugar na pinapasukan natin. Pero depende pa rin yan mga kakayod kung gaano kalayo yung accommodation sa workplace natin, kasi minsan may mga accommodation na malapit lang sa pinapasukan, no? At karamihan mga kakayod malayo doon sa pinapasukan dahil mas mura yung renta
dito sa malayo na accommodation kaysa doon sa city proper na malapit lang sa pinapasukan pero mahal yung renta sa bahay. Kaya kung mahiluhin ka sa biyahe mga kakayod, dapat doon ka sa harapan para makita mo yung front ng kalsada, kasi karamihan ng mga driver dito na ibang lahi medyo walang timing magmaneho ng sasakyan. Kaya siguraduhin mo mga kakayod para hindi ka mahilo-hilo pagdating mo doon sa trabaho, at saka makapagtrabaho ka pa ng maayos. Mga kakayod, lahat ng mga OFW na nakapanood sa ating vlog ay alam na nila kung ano yung sitwasyon ng mga service dito na ginagamit papasok sa trabaho at pauwi sa bila. Kaya sa mga nakapanood ng OFW, maraming salamat sa patuloy na pagpanood sa ating vlog, at tulungan nyo po ako na ipaintindi doon sa mga nag-a-apply pa sa Pilipinas sa pamamagitan ng inyong pag-comment sa baba kung ano din yung mga karanasan nyo sa mga service at sitwasyon sa pagbibiyahe gamit yung mga coaster habang papasok tayo sa trabaho at pauwi tayo papunta doon sa mga bila natin. Mga kakayod, kung bago ka man din sa ating channel, pwede bang makahingi ng isang like, subscribe at hit the notification bell para lagi po tayong updated sa mga videos na i-upload natin. Patuloy tayo mga kakayod sa pinag-uusapan natin tungkol sa coaster at saka sitwasyon ng ating pagbibiyahe na papasok sa trabaho at pauwi papunta doon sa bila, mga kakayod, para mas lalong maintindihan ng mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas na dapat huwag pa bagal-bagal para hindi maiwanan, at dapat saan ka uupo para maging komportable ka, at panahon ng pauwi mga kakayod, tingnan mo yung mga kasama mo, yung oras na dapat nandun na kayo sa loob ng sasakyan, loob ng coaster, para hindi ka maiwanan ng mga kasama mo at sa driver. Pero pag importante talaga mga kakayod, pwede kang magpaalam doon sa isang kasama mo o doon sa driver mismo na maiwan ka ng mga 10 to 30 minutes dahil may inaayos ka pa at saka may tinatapos ka pang trabaho o mga papel na kailangan tapusin bago mo i-turn over doon sa susunod na supervisor na magjo-duty sa susunod na working shift. Mga kakayod, sana may natutunan kayo. Sana mapasok sa isip nyo yung mga kahalagahan na sinishare natin, dahil para sa inyo rin naman to pag nandito na kayo magtatrabaho sa ibang bansa, para walang mga aberya, hindi ka magka-absent ng biglaan na posibleng makaltasan yung sahod mo dahil lang sa pagiging late mo na naiwan ka sa service o sa coaster na naging mode of travel nyo papunta at pabalik sa trabaho nyo. Mga kakayod, ang buhay ng isang OFW ay marami kang aalalahanin, babantayan at isa-isip para maging smooth yung trabaho mo dito hanggang sa matapos yung kontrata mo. Kaya mga kakayod, alagaan mo yung sarili mo, maging listo ka, at maganda yung makikisama mo sa ibang mga kalahi at sa sino man na yung may kasalamuha dito sa ibang bansa. Hanggang dito na lang mga kakayod, maraming salamat po.